Ginoo. Lasing na pumasok si G. Sebastian sa kwarto ni Madam. Matagal na silang nasa loob. Sebastian, kumalma ka. Huwag mong gawin to. Paano ako kikalmahin? Sebastian Langley, nawawala ka na ba sa sarili? Hindi ka ba natatakot na makita ka ng tatay? Kapatid kong minamahal. 10 taon ka nang nakakulong. Dumating na ang magandang buhay mo. Melissa Moore. Huwag kang lilinggan sa labas. Bukas, mamamasyal ka sa kasalan. Kung hindi sa mukhang yan, halos kopya ng ina mo. Hindi ka titingnan ng pinsan ko dahil pipi ka. Huwag kang magbalak ng masama. Kung hindi, mahuhuli rin kita. Ate, ang ankle monitor na to ay hindi lang trap, nakakasugod din yan. Kapag hindi ka sumunod, masasaktan ka tulad nito. Kung mapasaya mo ang matandang iyon, baka payagan kitang umalis sa basement. Kung hindi, doon ka mabulok at pakainin ang mga daga. Mag-ayos ka. Maghanda para sa kasal bukas. Ibigay mo ako kay Adrian Caldwell. Ang totoo, yan mismo ang gusto ko. 10 taon, pinatay mo ang nanay ko, ninakam ang yaman namin. Oras na para, maningil na ako, ang tunay na mga ngaso, nagpapanggap bilang biktima. Akala mo ba yung ankle monitor makakapigil sa akin? Wala kang alam sa kakayahan ko. Kaysa magpakasal at hayaan ang matandang iyon na makuha ako, mas pipiliin kong hanapin ang lalaki. Tamang tipo ko para magpakasaya. Wow, sino yun? Ang gwapo niya. Si Sebastian yan, pinakagwapong lalaki sa Portview ngayon, tagapagmana ng Langley Group. Ikinagagalak kitang makilala, G. Sebastian. Gusto mo bang uminom tayo? Kahit sino man ang nag-utos na bantayan ako, sabihin mong tumigil na sila. At isa pa, ayoko sa peke, pati ang peke mong dibdib. Alis na tayo, miss. Si G. Sebastian, hindi basta-basta pumapatol. Pwede na tong katawan ko. Siya na lang. Patakaran sa paghuli. Maging matyaga at determinado. Hintayin ang tamang pagkakataon. Tapos hulihin sa isang bagsakan. Pipi ka pala. Pasensya, hindi ako interesado. Miss, ang galing mo manligaw. Astig ah. Dahan-dahan lang. Gusto mo mas malupit? Ang sakit, dahan-dahan lang. Kaya ka naman palang magsalita. Kakaiba, bakit hindi ko mahanap si Melissa Moore kahit saan, sa bulok na wifi ba ng hotel? O may ginawa ba, ang putang yun? Ngayon ang engagement party, huwag nating patagilan ang tiyuhin mo. Pag nagalit siya, wala tayong kakayanin. Hanapin mo sa buong hotel. Kailangang mahanap ang babaeng yan. Sasapit din ang araw niya. Nahanap ko ang lokasyon niya. Pero bakit nasa rooftop siya?
Ano ng pangalan mo? Pangalawang tuntunin, huwag mawalan ng kontrol at huwag magpa-attach sa target. Isang gabi lang yon. Bakit pa magpapangalan? Pagkatapos na natin, umayaw ka. Ang galing mo kagabi. Ito ang iyong premyo. Pakikuha ang numero mo. Gino, matanda na tayo. Di ka naman iyong takbo pagkatapos. Tapos na ang nangyari kagabi. Di na tayo magkikita pa. Hinahanap ka ng tatay mo, Mr. Sebastian. CJ. Mr. Sebastian, hindi mo ba sinasabi, hindi ka nagpapalapag ng babae? Tutuklasin ko ang background nito. Bago maggabi, kailangan kong malaman kung sino siya. Nandito mismo ang lokasyon niya. Nasaan si Melissa? Sana hindi ko siya mahuli. Miss, pasensya na. Tulungan kitang panasan yan. Putang ina mo, saan ka nagtago ngayong umaga? Nawala ako papunta sa... Nawala, walang CR ang kwarto mo. Gusto mo lang maglibot at mangakit ng lalak. Anak ka talaga ng ina mo. Pokpok ang nanay mo. At ginaya mo pa siya. Titigan mo pa ako ng ganyan. Bubunutin ko mga mata mo. Hiha, hindi ba't sinabi kong huwag mukha? Mahal na mahal ni tiyuhin mo ang mukha niya. Huwag kang mag-alala, hindi naman malakas. Magbihis ka na at bilis. Pag nagalit pinsan ko sa paghihintay, pagsisisihan mo. Kung ganoon ka-importante kay Adrian, bakit hindi mo gamitin sa kabuuan? Nandito na si G. Langley. G. Langley. G. Langley. Maligayang bati, G. Langley. Congrats, G. Langley. Congrats. Pagbati, G. Langley. Tiyuhin, kuya, dumating ka rin. Nasaan si Melissa? Dumating na si Binibini Moore. Anong nangyari sa mukha mo? Wala itong kinalaman kay Eleanor. Hindi niya sinasadya. Kasalanan ko rin ang pagiging pabaya. Nagsisinungaling ka. Tiyuhin, hindi ko. Lagi akong patas. Sabihin mo, alin kamay ang gumawa, iunat mo at tanggapin ang parusa. Pare. Bata pa si Eleanor. Wala pa siyang alam sa mundo. Kalimutan na natin ito ngayon. Okay. Manipulatibo talaga si Melissa. Ni hindi man lang namin nahawakan ng mukha niya. Kailan pa naging karapatan mong utusan ako kung paano haharapin ang mga bat? Sophia Caldwell, ikaw at ang iyong mahal na anak. Maghanda kayong magdusa sa impyerno. Ngayon, swerte ka at pinadali kita. Melissa, pinagbilhan kita ng pinakamarahang damit sa buong Portview. Sa loob ng isang buwan, magiging pinakamagandang nobya ka sa lungsod. Good afternoon po, Mr. Sebastian. Nandito na si Sebastian. Melissa, ipapakilala kita ngayon ng formal sa aking bagtong na anak, si Sebastian Langley. Sebastian, ito ang magiging bagong ina mo, si Melissa. Teka, siya pala yun? Sige, kain na tayong lahat. Sinungaling. Sebastian, kilala mo ba si Melissa? Mukhang pamilyar si Binibining Moore.
Hindi ko pa siya nakikilala. Pero ang taong kilala ko ay marunong magsalita. Sebastian, ikakasal ako ngayon. Magpamilya na tayo ngayon. Pangangalagaan mo ba si Melissa, gaya ng pagprotekta mo sa iyong ina? Siyempre naman, nagtataka lang ako kung ang magiging Ariel Langley ay ituturing ako bilang kanyang tunay na anak. Melissa, ano sa palagay mo? Ano ba talaga ang gusto niya? Mabuting bata. Tara, inuman na tayong lahat. Madrastra. Inay. Binibining more. Ayos lang ba ang pakiramdam mo? Pasensya na. Ililinis ko muna si Sebastian. Sige. Tay, alis na ako. Kuya, dinala ko siya rito para sa'yo. Kailan ko makukuha? Ang Esmeraldang singsing. Kunin mo sa kwarto ko pag uwi mo. Salamat, kuya. Pero, kuya, hindi mo naman kailangan maging masyadong seryoso. Bakit pakakasalan mo talaga yung At saka, pakakasalan mo ang aking stepdaughter. Hindi ka ba kahit konting nahihiya? Gusto kong panatilihin yung magandang mukha. Dapat hindi niya malaman na tayo ang pumatay sa nanay niya. Kapag nalaman man lang ng batang yan ang totoo. Siguraduhin mong hindi niya malalaman. Ano ba talaga ang gusto mo? Hindi ba ako dapat ang nagtatanong niya? Una, nagpanggap kang pipi at natulog sa kama ko. Pangalawa, bigla kang naging stepmom ko. At itong kwintas, hindi ito basta-basta makukuha ng ordinaryong tao. Sino ka talaga? Sebastian, kanina mo pa ako ginugulo sa ilalim ng mesa. Para lang magtanong ng ganito. Kung ganoon ka interesado sa akin, mas mabuting panatilihing lihim. Ang lahat ng ito. At paano kung hindi? Ang sipag mo, pero kapag nalaman ng tatay mo, ikaw ang masisira. Noong ikay nang liligaw sa akin, hindi naman kita nakilalang mas matanda. Ano ng drama mo ngayon, binibining more? Baka dapat tingnan mo ito. Una mong pagkakataon sa kamera at di mo pa napansin, ayos din yun ah. Hindi ka ba tinuruan ng tatay mo? Na pag mas maganda ang babae, mas magaling itong magsinungaling. Maganda ka nga. Naipit ka pa rin sa kamera, di ba? Tinitiyak kong walang mukha ko dyan. Melissa, Sebastian, nandyan ba kayo? Kung ayaw niyong mahuli, tulungan niyo ako. Kanina lang, may narinig akong boses ng babae mula sa loob. Ikaw ba yun na nagsasalita? Nasa telepono siya, naka-speaker. Paano ako makakapagsalita? Ang tagal mong naglinis ng mansang yun. Nagpapapansin ka lang ba kay Sebastian? Sa totoo lang, para lang kayong magkasama, di ba? Para matukso mo siya. At ayaw mo pang aminin. Eleanor. Nasa telepono ako sa kasintahan ko buong oras. Naka-speaker. Ang weird ba talaga sa'yo na may boses ng babae? Bumalik ka na sa banquet hall. Naghihintay sina nanay at tiyo. Ang kapal mo, inilagay mo ako sa kahihiyan. Wow,
Kinasal ka na sa kapatid ko at ganyan ka pa rin. Eleanor, iabot mo rito yung remote. Bigay mo sa tiyo mo. Kuya, kung magwala ulit yan, gamitin mo ito para mapagsabihan. Sige, tama na para sa araw na ito. Tanging sakit. Lagi kong naaalala na dapat akong maghiganti. Anong ginagawa mo rito? Ikaw ang naninirahan sa tinitirahan ko. Lagi mo bang ginagamit ang pagsasaktan sa sarili para harapin ang mga problema mo? Kung masakit, ako na lang ang kagatin mo. Huwag mo isiping may utang ako sa'yo dito. Mukhang naging masyado akong madamdami. Pero heto, kunin mo ang card na ito. Nasa kamay mo ang buhay mo. Taos puso rin nagpapasalamat si Melissa. Melissa, tinatawag mo akong ganyan. Close ba tayo ng ganito? Ginoong Sebastian. Melissa. Melissa. Kung ikaw at ako ay natapos sa iisang kama, tapos mahuli tayo ng tatay mo. Grabe sigurong eksena iyon. At hindi ka naman pala pipi. Kung malaman to ng tatay, magkakagulo rin tayo sigurado. Kaya, gusto mo gawa tayo bagong... Tamad na kuting. Gising ka na pala. Tara, bumaba na tayo para kumain. Anong utang sa sugal? Gets ko. Oy, ang pormado mo ngayon ah. Kuya, sa totoo lang dapat, paalisin mo na mga katulong. Si Melissa naman gumagawa nito dati. Ikaw na malikot ang kamay. Nangaasar ka na naman ba? Sandali lang. Ano laman ang bag mo? Wala kuya. Ikaw naman ang nagpakuha, yung esmeraldang singsing. Yung buong bag ang tinutukoy ko. Hindi akin yan. Tay, di ba to mga brilyante sa safe mo? Paano napunta sa purse ni tita? Sophia, huwag masyadong sakim sa... Singsing lang ang ipinangako ko sa'yo. Hindi mo ba ako narinig ng malinaw? Kuya, hindi ako. Singsing lang ang kinuha ko. Wala akong lakas ng loob kumuha ng iba. At sasabihin mo pang hindi ka nagnakaw? Mga tawag sa pagkakautang mo sa sugal. Sa akin lahat napunta. Kaya pala kayong dalawa, nagtatago sa bahay, takot umuwi. Lumabas kayong dalawa rito. Kuya, ninakawan ako. Siyempre, siya ang may gawa. Putang ina mo. Ikaw talaga ang nagnakaw ng mga alahas. At ako ang pinagbibintangan. Ako. Sophia, simula ngayon, ikaw at si Eleanor, hindi na maaaring manatili sa bahay. Lumabas kayo.
Ang pagpapalaya sa inyo ay simula pa lamang. Sofia, sisiguraduhin kong mawala ang lahat sa iyo. Melissa, mahirap ang dinanas mo nitong nakaraang taon. Mula ngayon, hindi ka nagagawa ng gawaing ba. Ang mga tauhan ang bahala sa lahat para sa iyo. Sebastian, Tatay, samahan mo ang iyong stepmother mamili ng damit. Pagsubukin mo siya ng mga kasuotang pangkasal. sige, tatay. Maganda ang ginawa mo kanina. Buburahin ko na ang video ngayon din. Teka muna. Babayaran ko para masulyapan ko ito. Hindi ko inakalang may ganyan kang hilig. Lakas ng loob mong kunan ito. Takot ka namang ipakita sa iba. Sa totoo lang, ang galing ng anggulo mo. Mas maganda pa sa mga profesional. Ngayon mo sasabihing ayaw mo, Sebastian. Sa harap ng lahat, ang lambing mong pero kaya mong hugutin ang brilyanteng kwintas na milyon-milyon ang halaga. May iba ka sigurong hangarin sa pagsubok. Maging Israel Langley. Huwag kang kabahan, binibining more. Ipangako mo lang sa akin ang isang bagay. At itatago ko ang lihim mo. Sabihin mo ang kondisyon. Hindi ko kailangan ng pera. Gusto kitang samahan magdama. Talagang bastos ang iniisip mo. CJ, basta huwag mo akong hadlangan. Pwede tayong makipagsundo. Tandaan mo, lahat ng humahadlang sa akin ay inaalis ko ng paisa-isa. Paano kung magkaalyado pala tayo? Sebastian, huwag ka nang magbiro-biro. Kung ayaw maniwala, tayaan na natin. Siguradong gulat na gulat ka sa dulo. Ang iyong pambihirang alaala ay magiging akin lang. Sigurado ka bang sasali ka, Gili Sebastian? Kasi kapag nagsimula na, walang makakapigil na. Nasa labas tayo. Yan ang nakakasabi. Huwag lilingon, tuloy ang halik. Mamahaling kotse. Paano kaya? Ang mamahal ng sapphire necklace na yon, tapos itinatapon mo lang na parang basura. Melissa, ang galing mong magpahayag ng mensahe. Akin to. Gagawin ko ang gusto ko dito. Ikaw ang may plano nito, at isinama mo pa ako sa laro. Sebastian, hindi ba't maganda ang teamwork natin? Sa totoo lang, gusto mo ring mapahiya si Eleanor. Ngayong nagamit mo na ako, itataboy mo na ako. Hindi pwede. May silbi ka pa sa akin. Eleanor, maligayang pagdating. Kapag napunit kahit isang hibla sa best idang ito, kahit ibenta mo ang lahat ng dugo mo, di mo mababayaran. Nagustuhan mo ba? Baduy na bagay lang yan. Kung ayaw mo, itapon mo na. Pasag ang gown nito ng CEO ng Langley Group, espesyal na idinisenyo para sa asawa niya. Nababaliw na ba kayong lahat? Ginoong Sebastian, kasalanan kung di ko na-control ang mga tauhan ko. Anong ginagawa niyong nakatayo lang dyan? Ito ang tagapagmana ng Langley Group. Di ba kayo magsusorry kay Ginoong Sebastian? Di ba't lahat ito'y pasadyang gamit para sa asawa ni Ginoong Langley? Paano kung masira ng kasintahan ni G. Sebastian? Ulitin mo yon. Mga pasadyang gamit para kay Mrs. Langley. Susunod. Kasintahan ni Ginoong Sebastian. Siya ang asawa ni Ginoong Langley. Bantayan mo ang bibig mo. Papalampasin ko na ito ngayon. Umalis na kayo dito. Siya pala si Mrs. Langley. Ang ganda nga ng pag-aalaga niya sa sarili. Subukan mo ang ilang to.
Dalhin mo yan dito sa akin. Ginoong Sebastian, mga pasadyang gown yan para kay Ginoong Langley. Dahil walang oras ang tatay ko na mag-ayos. Ako na lang ang magsusubok ng mga yan. Hindi bagay sa'yo ang suot mo. Paano mo naman nasabi yan? Siyempre, kulang ng 2 daliri sa taas. Yung bewang naman. Kailangan 1 pulgada pa. Hindi rin bagay sa'yo to. Sa totoo lang, ang dapat magsuot nito ay tatay mo. Pero kahit anong tingin ko, mas bagay pa rin tayong magkapares. Hindi ba ganoon, Aling Langley? Aling Langley, may isip ng mga nakakarinig kung ako'y napangasawa ni Adrian. O ikaw? Mas gusto ko pa ring marinig ang pagtawag mong stepmom sa akin. Pero sa galing mo, kung ayaw mo talagang pakasalan ako, madali sanang tumanggi. Kaya ano ba talaga ang tunay na dahilan nito? Alam ng lahat, pag kumilos si Adrian, ayanig ang buong lungsod. Kung hindi ko siya pakakasalan, ikaw ba ang kapalit? Sinungaling. Maniniwala ka sa gusto mo. Kung pera ang habol mo, kaya kong magbigay ng mas marami. Pero kung hindi salapi ang hinahanap, ako lang ang makakatulong sa'yo. Kailangan kong magpakuha ng litrato. Pwedeng lumabas muna kayo. Mrs. Langley, napakaganda ni Mr. Sebastian. Tulong din po ninyo. Pakiakma ang braso sa may para masubukan ng ilaw at anggulo para sa wedding pictures. Kailangan kong magpalit ng damit. Bakit nandito ka pa? Hindi mo pa sinasabi sa akin. Nagdesisyon ka na ba? Tanging kung ikaw ang mamamahala. Sa pamilya, pag-iisipan ko ulit. Anong ginagawa mo? Hindi ka naman aalis eh. Nakita ko na ang katawan. Ayokong mag-aksaya ng oras. Susubukan ko ang susunod na damit. Ate, kapit lang, sis. Ipapangako kong ililigtas kita. Ate, Ate, Hindi ako pinapayagan ng mga langit. Dahil sa mga disenyong iyon, pinagsisisihan kong napabayaan ko ang anak ko. Inilagay ko lahat para makipaghiwa. Pero hindi ko madala si Skyler. kahit saan nila itago siya, mahahanap ko siya, pangako ko. Kung talagang kapatid ang turing mo sa akin, bitawan mo na ang galit at mamuhay ka ng maayos. Ate, hindi. Anong gusto mo? Saan mo napakuha ang tattoo na yan? Anong pakialam mo? Gawa yan ng kakilala ko. Pangkaraniwang phoenix lang yan. Ba't mo dinadakila yan? Mas masahol pang pambobola mo, kaysa paghalik mo. Sumagot ka. Tito, nakita ko talagang nakipaghalikan si Melissa sa isang lalaki pagkatapos pumasok sila sa bridal shop. Sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Narito mismo ang signal ng phone ni Melissa. Nandoon pa siguro sila sa loob. Ano nang dapat nating gawin? Ipapaalam ko lang sa lahat na bago kayo ikasan ng tatay ko, nakipagtalik ka sa magiging stepson mo. Nakakatripan mo pang magbiro tungkol dito. Huwag kang mag-alala, ligtas ang posisyon mong Indra Langley. Bakit nandito kayo? Ito. Imposible. Talagang nakita ko, siyang nakikipaghalikan tapos pumasok dito. Baka nagkakamali ka, ate. Tito, sigurado ako sa nakita ko. Lahat ng tindera makakapagpatunay. Patoto saan? Pinapanta ko si Sebastian at Melissa para magsukat ng kasal. Ano sa palagay mo ang nangyari? Nagloloko ang anak ko sa fiancé ko? Ang kwintas na ito ay sa nanay ko. Bakit nasa iyo ito? Ito.
Alam kong ayaw mo sa akin, ate. Pero sa huli, ito lang ang tanging iniwan ng nanay ko. Ikaw. Siya ang nagtaksil sa akin. Hindi ba sapat ang sakta ng nanay ko? Ako. Maaga namatay ang tatay mo, pero namano mo ang katangahan niya. Galit si Eleanor dahil pinapaboran mo ako. Kaya niya ako binabatikos ng ganito. Eleanor, bakit ang alahas na ginawa mo para sa Langley Group ay kapareho nitong isa? 10 taon na ang nakalipas. Ginamit ng nanay ko itong kwintas para sa paligsahan ng Langley Group. At nanalo ng unang pwesto. Eleanor, hindi ka sasali sa paligsahang ito. Umuwi ka't pag-isipan ang ginawa mo. Sapat na ba ang oras mo dyan? O gusto mong hatakin kita dyan? Ginoong Sebastian. Ikaw na naman ang rason. Ang lakas ng loob mo, ha? Itinapon mo lang ang mamahaling kwintas. Alam kong may iba pang dahilan. May iba palang target ang pansin mo. Ang daldal mo. Ang pagiging usyoso ay mapanganib. Kaya pala hindi ka matagpuan ni Evelyn noon. Nagpalit ka pala ng pangalan. Maupo po kayo, pakiusap. Pinasamahan kita kay Sebastian. Nasaan na siya? Hindi ko rin alam. Si Sebastian. Noong bata siya, operasyon sa puso ang ginawa sa kanya. Sumama siya sa kanyang ina sa Tailcore pagkatapos. 20 taon na akong hindi siya nakikita. Hindi ko inasahan na magiging ganito siyang paakit sa huli. Walang bakas ng operasyong naganap kay Sebastian kahit kailan. Baka may problema sa kanyang pagkakakilanlan. Melissa, malapit na tayong ikasal. Dapat mas pagsikapan mo rin ito. Narinig ko pong maganda ang sabi ni Mrs. Langley at Mr. Sebastian tungkol sa mga pastry dito. Mr. Langley, tikman niyo po. Nakipag-usap na pala si Mrs. Langley. Oo. Swerte niyo po Mr. Langley sa magandang asawa niyong ito. Manager. Wala namang sinabi si Imrea Langley. Nauna ko lang pong nabanggit. Sobrang busy talaga kayo, manager. Oo. Saan ka pumunta? Tay, pagkatapos kong ihatid dito yung tao, dumaan muna ako sa jewelry store para kunin ang singsing. Ang ganda nung sales girl sa jewelry store, kaya naantala ng konti. Imrea Langley, sana po okay lang sa inyo. Melissa, subukan natin ang singsing. Tay, yung singsing na pinili mo, bagay na bagay kay Melissa. Gets ko. Ikaw na bahala sa project na yan. Sabi ko na eh. Tulungan mo ulit ako pagkatapos ng lahat. Gaano ba kalala ang ayaw mo, makipagbonding sa akin? Alam mo yan. Sige, patawag mo siya sa akin. Kung hindi dahil sa akin, nakalusot ka na sana kay Adrian. Ako agad nagsabi. Bigyan mo ako ng progress report para sa ikalawang hati ng taon. Nakita ko to sa fitting room kanina. Merger project proposal. Sebastian, nasaan yung buwang itong merger project proposal? Tay, nasa opisina ko po. Ipapadala ko po mamaya. Okay. Suotin mo at ipakita sa akin. Bigyan pansin ang item 4. Tawagan mo ako pagkatapos ng inspection. Skylar. Ikaw, di ba? Bukas na lang natin gawin. Huwag kang magdahilan. Kung bukas ang sinabi ko, bukas talaga. G. Langley. Sandali.
Ano ito? Basura ito mula sa kwarto ni Melissa. Itatapon ko muna ito. Melissa, ikaw gumawa nito? Mga simpleng doodo lang. Swerte ako ngayon. Dahil hindi makasali si Eleanor, ikaw na lang ang pumalit. Ang gintong premyo sa patimpalak ng alahas ay dapat mapunta sa Langley Group. Tara na. Melissa, ginawa ko ng eksakto ang lahat ayon sa sinabi mo. Una, pinalaglag mo si Eleanor sa kompetisyon. Pinapadala sa katulong ang manuskrito ng diretsyo kay Adrian. Nagpanggap kang walang alam at nakakuha ng tsansa. Melissa, magaling kang magpalusot sa sistema. Kaya pagkatapos ng lahat ng plano, ano ba talaga ang pakay mo? Gusto mo bang makapasok sa pamilya Langley ng paunti-unti? O naghihiganti para sa ibang tao? Hindi ko alam kung paano mo nalaman ang totoong pangalan ko. Pero isa ang sigurado ako. Ang sinumang humarang sakit ay tiyak na magdudusa. Anong klaseng pagdurusa yan? Halimbawa, hindi ka naman tunay na anak ni Adrian. Isang peking anak, dalawang bagay lang ang gusto. Ang pera ni Adrian o ang buhay niya. Alin ang gusto mo? Ang talino mo talaga, ha? Kahit gaano pa ako katalino, hindi ko mahulaan ang totoong pangalan mo. Ako si Gabriel Everett. Binigay sa akin ng nanay mo ang pangalang yan. Tumahimik ka, may paparating. Nandyan pa ba siya? Umalis na siya. Bakit hinahawakan mo pa rin ako? Ayaw ko bitawan. Anong sinabi mo? Gusto mong ipakita ang kaya mo. Ang ibig kong sabihin, ito lang ang kaya mo. Paano kung ganito? Melissa, alam mo ba ang ginagawa mo? Melissa, binabastos mo ako. Ito ang tawag na gantihan. Isuot mo. Damit ito ni Mama. Alam mo, ang isang bagay tungkol sa'yo, na nagpapaalala sa akin sa mama mo, mga mata mo. Kasal na tayo ngayon. Mula ngayon, akin ka na. Naiintindihan mo? Sa gabing ito, wala na talaga akong takas. Ano? Bata at padalos-dalos si Sebastian. Huwag ka nang masyadong lumapit sa kanya. Hello. Anong ibig mong sabihin may problema sa kargamento sa pantalan? Magbihis ka para sa design show mamayang gabi. Huwag mo akong ipahiya. Nakatitig ka na ba ng matagal? Kung gagamitin natin ulit ang pamemera, maghihinala na siya. Alam ko. May plano ako. Pero kailangan ko ng tulong mo. Tinitiri ko ang baso para sa'yo. Hoy, mukhang tao na ang pipi ngayon. Mr. Vernon, ito po si bagong asawa ni Adrian. Nandito siya ngayong gabi para samahan ka. Mrs. Langley, sasayaw tayo?
Pasensya, nadulas ang kamay ko. Sebastian, hindi ka pa rin nagbabago. Si Mr. Vernon ay mahalagang kliyente ng tatay mo. Pinaghirapan kong mapanatili siya. Sakto na sana ang usapan. Ayoko ng negosyong umaasa sa babae. Sino kaya ang mananalo ng design award ngayon? Ang nagwagi sa paligsahan ng alahas ay Snowblade. Ginawa ito ni Melissa mula Langley Group. Nanalo talaga ang Langley Group. Ang ganda talaga. Maligayang pagbati, sincere po. Mrs. Langley, humihingi ako ng paumanhin. 3 beses naming tataasan ang presyo para sa eksklusibong pakikipagtulungan. Kung may kailangan kayo, magsabi lang po kayo sa akin. Mr. Vernon, tungkol sa negosyo, pwede nating pag-usapan yan. Dito po tayo. Ginoong Sebastian, napakalapit natin sa isa't isa. Hindi ka ba natatakot na may makakita sa atin? Sa totoo lang. Mas takot ako sa pagtakas mo kaysa sa pagkakita sa atin. Kung ganoon ang pagtingin mo, mukhang hindi ko talaga lubos na kilala. Ang tunay na ikaw. Ang importante, alam, ipagtatanggol kita kahit ano paman. Naiintindihan mo ba? Binibini. Maaari ba kitang painumin? Raymond. Ang pamilya mong kawawang negosyo. Akala mo makakausap mo ako? Pinsan. Kilala ko si Sebastian mula pa noong bata. Isisiwalat kong impostor ka. Sa paggalang. Ako, maaari bang magbahagi ng lihim? Ang tagapagmana ng grupo Langley. Si Sebastian, matagal ko nang kilala. Ano ba ang problema ni Raymond? Kakauwi lang niya mula sa Tailcore. Lasing na talaga yan. Sa totoo lang, hindi siya ang tunay na Sebastian. Raymond, handa ka dapat patunayan ang sinasabi mo. Nasaan ang ebidensya mo? Sigurado si G. Langley. Ang tunay na Sebastian, may malubhang allergy sa mani. Pero yang impostor, walang reaksyon kahit ano. Parang mali ito. Nagre-react talaga siya. Sinong nakakaalam kung totoo to? Oo. Tingnan mo, may rashes siya sa buong katawan. Totoo talaga yan. Di ako makapaniwalang allergic ka talaga. Raymond, kahit negosyo partner kita, dito sa port, wala pang sinuman. Ang nangahas na guluhin ako. Sebastian, okay ka lang ba? Mr. Sebastian, may lounge sa taas. Samahan mo ako, bilis. Sige, bilasan mo. CJ, Mr. Vernon, desidido na to. Tara na. Nagagawa mo talaga siya. Melissa, utang na loob ko to sa'yo. Iniligtas ko buhay mo ngayon. Kaya bilang gusto kong malaman ang mga sikreto mo. Minsan, ang pag-alam ng sobra ay hindi palaging maganda. Hindi ka naman talaga allergic sa mani. Bakit mo ito ginaya ng perpekto? Allergic ako sa mangga. Pero hindi naman grabe. Uminom na ako ng gamot kanina. Tutulungan mo ba akong maglagay ng ointment? Nakain na ako ng mangga ngayon. Isang subo pa, hindi na to magkakat.
Sebastian. Sebastian. Kumusta na siya? Uminom siya ng gamot sa allergy, okay na siya ngayon. Mabuti naman. Hindi kita pakakawalan ngayong gabi. Mahal. Ang tagal ko nang hinintay ang gabing ito. Melissa, hindi na ako makapaghintay pa. Melissa, bilisan mo at pumunta ka rito. Melissa. Huwag ganyan. Hindi mo ito kasalanan. Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Alam ko nang simulat sa pool, na sina Sofia at Adrian ang salari. Sila ang pumatay sa ina ko. Ipaghihiganti kita. Magkatulad tayo ng kalaban. Sino ka nga ba talaga? 12 taon na ang nakaraan. Isa akong ulila. Lagi akong inaapi nang ibig kong kitilin ang sariling buhay. Iniligtas ako ng ina mo. Ampunin pa niya akong kapatid. Binigyan niya ako ng pangalang Gabriel. Siya ang tanging liwanag sa buhay ko. Hindi ko yon kailanman nalimutan. Ngunit bago ko manla, kita nakilala noong bata pa tayo. May nangyaring masakit sa kanya. Gabriel at Skylar. Yung munting tiyuhin na lagi niyang binabanggit. Yung kasintahan ko ng edad. Ikaw pala yun. Ako ito. Sa mahabang panahon, hinahanap-hanap kita. Skylar, huwag kang mag-alala. Nangangakong tutulungan kitang maghiganti. Salamat. At salamat rin sa paghanap ng babaeng iyon para kay Adrian imbis na ako. Hindi ko siya pahihintulutan. Mahawakan ka kahit isang daliri. Papatayin ko ang mga ilaw. Huwag mong patayin ang ilaw. Noong bata pa ako, ikinulong ako ni Sofia sa madilim na silid ng ilang taon. Skylar, patay na ang ina mo. Inumin mo ang gamot na ito at hindi ka na makakapagsalita muli. Skylar, naiinis ako sa mga matang iyan mo, kagaya ng sa ina mo. Ayaw ko sa pangalang ibinigay ng ina. Ngayong anak na kita, dapat mong sundin ako. Mula ngayon, Melissa ang pangalan mo. Mainggit ka man sa kaligayahan, mananatili ka pa ring nakakadena sa walang katapusang impyernong ito. Pagkatapos noon, nagkaroon ako ng takot sa mga enclosed space. Sinusumpa ko. Simula ngayon, walang sinuman ang mambubuli sa iyo muli. Sigurado ka?
Napaka-sweet at maalalahanin mo talagang babae. Dapat matagal na kitang pinakasalan at inuwi. Adrian, pagkatapos kong tapusin siya at ang anak niya, ikaw na ang susunod. Hoy, sinong biglang dumating? Mukhang inalagaan mo ng mabuti si Adrian kagabi. Oo, seryoso, kung nakapagsalita ka lang sana. Mas masaya sana ang kagabi. Tama, sayang pipi ka. Kung hindi, di natin malalaman kung gaano kasarap. Boses mo, baka pati yung patay mong ina, maririnig ka pa. Eleanor. Melissa, ihulog mo ang kutsilyo. Melissa, hindi ko dapat nasabi yun. Pasensya na, nagkamali ako. Ma, mag-sorry ka na agad. Ako. Pasensya na. Pakawalan mo na si Eleanor. Puta. Ngayon tuturuan kita ng leksyon tungkol sa pamilya. Tita, Langley ang apelyido namin. Sinong nagsabing ikaw ang magdidikta dito? Ako ang anak na babae ng pamilyang Langley. Ang babaeng ikinasal ay parang tubig na naibuhos. Ngayong kasal na si Melissa sa tatay. Ang pamilyang Langley, syempre pinamumunuan na ni Inye Langley. Wow, walang utang na loob ka. Huwag mong kalimutan ang totoong pamilya mo. Kadugo, naaalala kong sinabi ng tatay ko, bawal kang tumira sa bahay ng mga Langley. Paano ka nakapalagay ng loob na sumalang sa hapunang ito? Ikaw. Walang taong karapat-dapat sa ginagawa mo. Teka, hindi ba ito ang Snowblade? Panalong disenyo sa Global Jewelry Design Competition. Hindi ako makapaniwalang nagawa nila ito. Ang bracelet ay may Heart of Eternity na bagong mina sa Massport. Isang kaysa lang ito sa mundo at ibinigay mo pa sa pipi na yun. Iginagalang ko ang aking stepmother. Bakit hindi? Ang Snowblade na to ay eksklusibong ginawa para sa'yo. Kapag suot mo ito, di mo na kailangang hawakan ng patalim. Mananatili kang may pinakamatulis na sandata. Para magbukas ng daan para sa'yo. Ang gulo-gulo ng lugar na to, amoy kawalang place. Tara na, step mo. Ililibre kita ng hapunan. Huwag kang magmayabang. Darating din ang araw mo. Narinig mo ba talagang nagsalita si Melissa kanina? Sumpa sa Diyos. Narinig ko talagang nagsalita si Melissa. Kung may kakaiba man sa kanya, sisiguraduhin kong makita ito ng lahat. Bago kong nabili ang magandang set ng teaware, tara't magkape tayo sa Anong problema? Ito yung Celadon tea set na tin-iron ni Evelyn bago siya umalis. Kapag nasira mo ito, wala nang kapalit kailanman. Basta't, mahawakan mo ang tasa ngayon. Ibabalik ko sa iyo ang buong set. Anong sikreto mo? Di mo kaya ang konting hirap? Ang lakas ng loob ng nanay mo noon. Nakakahiya. Kung malaman man ni Evelyn na ang anak niyang pipi ay nagmamakaawa lang sa kapatid ko. Parang asong, tuta na Ma'am Alamos. Ano kaya mararamdaman niya? Kahit asong napipintong sugatan, makakaganti rin. Bakit parang walang nararamdaman ang pipi mong ito? Inumin mo ang tsa na ito, at isasauli ko ang iyong tea set. Sofia, Evelyn, paano ka nakabalik?
Hindi ka ba dapat patay na? Bumalik ako para sa'yo. Noong panahon. Dati ko nang pinatay sa pagmamaneho. Putang ina mo. Mula ba sa impyerno ka gumapang? Makinig ka. Kung noon ko kayang patayin, kaya kung ulitin ngayon. Lahat ng patutol sa akin, ay dapat mamatay. Tigil mo yan. Sofia, nawawala ka na ba sa sarili mo? Kuya, tingnan mo. Si Evelyn, bumalik na siya. Alam mo kung ano ang nangyari. Noong panahong iyon, nabangga talaga siya ng kotse ko. Imposibleng nabuhay siya. Ano ba ang pinagsasabi mo? Sebastian, masama ang pakiramdam ni Sofia. Dalhin mo siya pabalik sa kanyang kwarto, at papahingahin mo siya. Sige, pa. Putang ina mo, hindi kita pababayaan sa ginawa mo. Gagapusan kita. At tiyak kong hindi ka makakahanap ng kapayapaan kahit sa impyerno. Melissa. Natatakot ka ba? Hinipo ka ba niya rito? Nagsiselos ka. Nakita ko kung gaano siya kaalaga sa'yo. Hindi ko na nakayanan. Masakit pa ba? Hindi na masakit. Nalulungkot lang ako sa tiiset ni Mama. Buksan mo at tingnan mo. Isinara ko ito para sa'yo kanina pa. Peke yung kay Sofia. Hindi ko pababayaang mapunta sa iba, ang alaala ng iyong ina. Salamat. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Pupunta ako sa pabrika sa East Side. Babalik ako mamayang gabi. Magdadala ako ng cherry tomatoes para subukan mo. Sabi ng lahat, sobrang tamis nito. Tignan natin kung mas matamis pa sa'yo. Hihintayin kita sa pag-uwi. Ginang Langley, may nangyaring masama. Gumuho na ang pabrika sa East Side. Pasensya na. Hindi abot ang numerong tinawag mo. Magsisimula na ang tunay na palabas. Sebastian. Sebastian. Nasaan ka na? Pipi ka, nang ahas kang magsinungaling sa akin.
Kuya, nagpapanggap palang pipi si Melissa. Niloloko tayong lahat nitong matagal na. Sinong nakakaalam sa tunay niyang balak? Tama nga. Laging nagpapanggap si Melissa, na parang walang masamang intensyon. Tito, sa pagkakataong ito, di natin siya dapat palampasin. Maaaring, ninanakaw niya ang yaman ng pamilya Langley. 1 minuto na lang. Magpaliwanag ka. Buntis ako. Ito. Totoo ba? Dinadala ko ang anak ko. Talagang buntis ka sa anak ko? Sinong nakakaalam kung peke nga ba ito? Marami namang peke na. Pregnancy test sticks na mabibili online. Huwag niyo akong pagbintangan na nagsisinungaling. Bakit ko lolokohin ang bagay na ganito kalubha? Nakakahiyang sumagot ka pa. Lampas ka na sa linya. Kung hindi kayo maniniwala, dalhin niyo na ako sa ospital para magpatingin. At saka, hindi po ako nawala ang boses ko noon. Musmus pa lang ako. Isang araw ay nakapagsalita ulit ako. Ngunit pinagtatawanan at minasama lang nila ako. Nalaman kong sa bawat salita ko, sakit lang ang aking nakukuha. Kaya nanahimik na lang ako. Pasensya na sa pagkakailak. Ganun pala ang nangyari. Melissa, di ko alam na napakatagal mong dinanas sa mga hirap na ito dahil dinadala mo ang ating sanggol. Kalimutan na natin ang nakaraan. Tiyo, bakit kayo naniniwala sa kasinungalingan niya? Nagpapanggap lang yang kawawa para maawa kayo sa kanya. Huwag kayong palabuin ng drama niya. Nga pala, tungkol sa pagbagsak ng East Side Factory, wala pa ring paliwanag na ibig. Bumagsak ang East Side Factory? Ang East Side Factory ay bagong bili ko pang ari-arian. Paano ito biglang bumagsak? Tawagin niyo ang lahat mula sa Langley Group at tingnan natin kung mas matibay ang kanilang loob sa akin. Sige, Melissa, hindi ito makabubuti sa bata. Bumalik na si Sebastian. Magkakaroon ka ng kapatid na lalaki o babae. Pagkapanganak sa sanggol, bilang panganay, kailangan mong magpakita ng magandang halimbawa. Maligayang bati, Inra Langley. Hindi ko inakalang magkakaanak pa ako sa edad kong ito. Malaking bagay ito, para sa pamilyang Langley. Melissa, napansin ko, may tunay kang talino sa disenyo ng alahas. Mula ngayon, ang ating departmento ng disenyong alahas ay ipagkakatiwala ko sa iyo. Una, magkakaroon ka ng pagkakataong ipakita ang kakayahan mo. Pangalawa, para rin itong kabayaran sa iyo. Ano sa tingin mo? Hindi kita bibigyan. Salamat sa tiwala. Nga pala, buntis ako ngayon. Hindi ako makagalaw ng maayos. Kailangan ko pa bang suotin ito? Pakikuha na nga niyan para kay Melissa. Bilasin mo. Nakasasama sa sanggol ang pagyuko. Tulungan mo ako, ate. Ikaw. Nararapat lang na tulungan ng nakababatang kapatid ang ate. Sige na. Kaninong anak ito? Lasing ka na. Hind ako lasing. Hain ko pinahipo si Adrian sa akin. Kaya nung gabing yon, hinka. Para lang sa sanggol na ito. Gusto ko ang sanggol na ito. Yan lang ang paraan para magtiwala si Adrian. Ibibigay niya sa wakas ang kontrol sa akin. Ikaw. Gusto kong ang pamilyang Langley ang magbigay sa akin ng jewelry design line. Tulad noon, nang kunin nila ang Everett Group sa nanay ko. Sinabi kong tutulungan kitang maghiganti. Hindi ako nagtitiwala sa kahit sino maliban sa sarili ko. Hind ko akalain. Hind ka naniniwala sa akin mula pa noon. Kahit ang batang ito ay panalansi lang sa'yo. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, bakit hind mo ako mapagkatiwalaan? Bakit mo naman pinapayag si Eleanor na pumunta ka sa East Side Factory sa ilang salita lang?
Malaki ang kapangyarihan mo sa pamilyang Langley. Sa totoo lang, magaling kang kaalyado. Kung ibang tao, ginawa ko rin sana. Sa paningin mo, walang kwenta ang damdamin? Damdamin? Sa pamilyang Langley, napuno ng intriga at pagmamanipula. Walang halaga ang damdamin. Skylar, masakit ba sa'yo na mahalin ako kahit sandali? Sige, naiintindihan ko na. Si Melissa, putang iyan. Buntis pala. At gusto niyang luhuran ko siya. Dahil lang sa mukha niyang, kamukhang kamukha ni Evelyn. Kaya nawala ng ulirat si Adrian, nanay. Sa palagay ko, dapat noon pa pinatay mo na sila, upang tuluyan na silang mawala. Mawawala na ang problema natin. Siya ang naghahari-harian ngayon. Yung aksidente noon, muntik din hindi mapatay si Evelyn. Ano? Paano siya namatay? Maliit lang ang tsansa niyang mabuhay. Pero namatay siya para iligtas ang kasama. Sira na siyang lahat. Kung tatanungin mo ako, yung pagpapakasanto niya, ang dahilan ng masamang wakas niya. Kung namatay ang nanay ko para iligtas ka, paano kita haharapin? Huling-huli na. Kakalabas lang ni Sebastian sa kwarto ni Melissa. Pinaggawa ko ng problema si Sebastian sa East Side Factor. Sobrang kakaiba ng reaksyon ni Melissa. May malabong nangyayari sa pagitan nila. Hindi ako magulat kung ang dinadalang sanggol ni Melissa ay hindi talaga kay Adrian. Gusto kong kumain ng kamatis at duhat ngayon. Opo, ma'am. Sebastian, hintayin mo ako sa kwarto 8,817 mamayang gabi. Alam kong malandi kang babae. Pero di ko akalain aabot ka sa ganito, nakipagtalik ka sa pinsan ko. Melissa. Ngayon, papaluhurin kita't magmamakaawa sa akin. Bilisan mo. Tara na. Hoy, Portview City Times ba ito? May eksklusibong balita ako para sa inyo. Pabagsakin ito. Si Adrian ng Langley Group, bagong kasal. Nahuli ang asawa niya, kasama ang kanyang stepson na si Sebastian. Nasa Portview Hotel sila ngayon. Sisabog ang balitang ito. Sige, pero kailangan mong makuha agad ang mga litrato. Sige na, sige na, sige na. Sandali lang. Siguraduhing makuha mo ang malilinaw na litrato. Lalabas ito sa unang pahina bukas. Huwag kang mag-alala. Huminahon ka. Bilasan mo na. Kuhanan mo, kuhanan mo. Kunin mo ang litrato. MS, Langley. MS, Langley. Tigil na. Pakiusap. Tigilan nyo na. Ma. Tigil. Inay, paano mo nagawa? Eleanor, hindi ito ang iniisip mo. Tigil na ang pag-shoot. Ano ang relasyon nyo sa mga lalaking ito? MS, Langley. Pwedeng sagutin nyo po yan. Sagutin nyo lang po. Tigil na sa pagre-record. MS, Langley. Itigil na natin to. Dito na lang tayo matulog mamaya. Oy, gwapo. Mamayang gabi, samahan mo yung babaeng nag-iisa. Charge mo sa card ko. Tandaan mo, dapat marunong ka umasta. Huwag kang mag-alala, kaya namin to. Hoy, ganda. Ang lungkot mag-inuman mag-isa. Samahan ka namin. Ate, nasa kwarto na tayo. Dahan-dahan lang. Magpahinga tayo't mag-enjoy.
Sebastian, nasa room 8,817 ako mamaya. Hintayin kita. MS, Langley, pwedeng sumagot kayo? Tigil na. Tigil na ang pag-shoot. Lahat, lumabas na kayo. MS, Langley. Nasisiyahan ba kayo sa pag-asikaso ko ngayon? Yernye, Langley. Siyempre naman. Pero tayo lang dalawa rito sa kwarto. Mas mabuti sigurong hindi tayo magsama rito. Ganito ba talaga ang trato mo sa akin? Mga kaaway na ba tayo ngayon? Salamat pa rin sa ginawa mo ngayong araw. Kahit anuman ang mangyari. Kung wala ka rito, hindi ganoon kaayos ang lahat. Ganoon ba talaga kahirap sa'yo, ang makasama ako sa isang... May mga taga-balita sa labas, delikadong lumabas. Dito ka na lang. Ako na ang lalabas. Kuya, nawalan talaga ako ng ulirat. Sumpa ko, hindi ko sinasadya yun. Kuya, kailangan mo akong tulungan. Kung malaman ito ng mga tao, paano na lang si Eleanor makakapag-asawa? Tumigil ka. Nakakadiri ka. Ngayon ka pa nagmalasakit sa reputasyon, nasaan yan nung nakikipagtalik ka sa mga lalaking modelo? Inisip mo ba ang pamilya nung panahong yon? May naisip akong solusyon. Anong solusyon? Ipasok si Sofia sa mental institution. Ano? Ang tanging paraan ngayon, para hindi masira ang pamilya Langley ay patunayang may sira ang ulo ni Sofia. Hindi ba totoo yon? Bruha ka. Baka ikaw ang may pakana ng lahat ng to. Ano ba talaga ang gusto mo? May ebidensya, ako ang gumawa nito. Ako ba ang naggapos at nagtapon sa kama ng mga modelo? Ikaw. Kung may ibang paraan lang, hindi ko sasabihin to. Langley Group ang buhay mong pinaghirapan. Hindi mo pwedeng sirain to ng iskandalong to, hindi ba? Ikaw na ang bahala dito. Kuya. Kuya, huwag mo akong pabayaan. Ako ang kapatid mo, kuya. Kuya. Mahal kong madrastra, talagang dapat kitang pasalamatan. Kung hindi dahil sa kakayahan ng anak mong babae, paano ko kaya personal na naipasok kita sa mental institution tulad noong bata pa ako? Ikinulong mo ako sa basement. Puta ka, hindi ka mamamatay ng maayos. Melissa, huwag kang magpakalabis. Huwag mong kalimutan kung paano kita pinahirapan. Akala mo talaga, si Evelyn ang nagpabeye sa'yo. Ang totoo, matagal nang patay siya. Mula nang ikulong ka sa basement na yan, wala na siya noon pa man. Ang mga araw na gumapang ka sa madilim na silong, mananatili sa'yo habang buhay. Hindi ka takas sa kontrol ko. Huwag isiping ang pagkulong sakit ay makakapagpahinga ka na. Kapatid ko si Adrian. Nagpapanggap lang yan. Madali na lang akong lalaya. Akala mo di ko lilipulin lahat ng kalaban? Sige, siguraduhin mo, hindi ka magpakabanal gaya ng ina mong tunay. Ipinusta niya ang buhay para sa taong halos di niya kilala. Ang ganitong kabutihan, laging nauuwi sa kapahamakan. Hindi ka mapawawala sa kamay ko. Skyler. Okay ka lang ba? Lumipas na ang lahat. Anong ibig mong sabihin? Narinig ko lahat ng sinabi ni Sofia sa kwarto ng ospital kanina. Naririnig ko ang lahat.
Noong panahong iyon, nang tamaan ang sasakyan, isinakripisyo ni Evelyn ang sarili para iligtas ako. Kaya lang ako nakaligtas. Ako dapat ang namatay noong araw na yon. Kung ang bigla mong pagiging malamig ay dahil hindi mo matanggap na namatay ang nanay mo para iligtas, hindi kita sisisyin. Kung ako ang namatay noon, hindi ka mag-isa ngayon na nagdurusang mag-isa. Alam kong gusto mong gumanti. Hustisya para sa nanay mo. Kaya simula ngayon, gamitin mo ako bilang sandata. Mahalin mo man ako o hindi, susunod ako sa lahat ng utos mo. Kahit papapatayin mo, hindi ako mag-atubili. Kaya ipakita mo na ang kaya mo. Sofia, naaalala mo pa ba ako? Panahon na para bayaran mo ang lahat ng utang mo. Akala ko ba patay ka na? Lumayo ka sa akin. Nakalimutan mo na ba talaga ang lahat ng nangyari noon? Gusto mo bang tulungan kitang maalala? Noong panahong iyon, ikaw ang kinatawan ng kumpanyang kliyente. Bakit ka nakisama sa asawa kong si Liam Everett? Bakit kayo magkasama? Kasalanan lahat ito ni Adrian. Siya ang may gusto sa'yo. Gusto kanyang makuha para sa sarili. Sinubukan pa niyang agawin ang Everett Group. Inutusan niya akong nakawin ang mga disenyo mo. Kaya nasangkot ang Everett Jewelry sa iskandalo ng panggagaya at bumagsak ang presyo ng stocks. Gusto ko lang sanang umalis kasama si Skyler. Bakit hindi niyo kami pinaalis? Gusto kanyang kontrolin ni Adrian. Kaya niya binago ang custody case. Iyon. Wala akong kinalaman doon. Kung naghihiganti ka, hanapin mo si Adrian. Nagsisinungaling ka sa akin. Ikaw ang bumangga sa akin ng sasakyan. Ninakaw mo si Liam. Anong inaasahan mo? Gusto lang ni Adrian ang mga disenyo mo. Hindi kanya pababayaang mabuhay. Kaya pinitikan ko ang gas. At sinagasaan ka ng buong lakas. Gusto kong wasakin ang magandang mukha mo. Sabay tayong pumanaw sa impyerno. Liam, nasaan ka na? Saklolo, pakiusap. Plano ni Adrian ito. Pinilit niya ako. Evelyn, pakiusap. Palayain mo na ako. Ako ang may sala. Hindi. Wala akong kasalanan. Si Liam ang unang nanligaw sa akin. Wala talaga akong ginawa. Yan ang totoong nangyari noon. Pinauwi ko na ang mga NARS para sa'yo. Pero hindi tayo pwedeng matagal dito. Nanay. Nanay. Nanay, hindi ba't nasa ospital ka? Bakit ka nandito? Gising na po, nanay. Nanay. Magising ka na. Nanay. Hindi ka ba masaya ngayong nakaganti ka na? Siyempre masaya ako. 10 taon na. Hindi pa ako nakaramdam ng kaligayahan hanggang ngayon. Si Sofia ay pansamantalang kasangkapan lang. Ang tunay na salarin ay si Adrian. Hindi pa ito tapos. Ano ang susunod na hakbang? Ang linya ng alahas ng Langley. Hindi ako makapaniwalang. Wala ba kayong maisip na bagong disenyo para sa susunod na season? Ano ba ang trabaho ng buong departamento ng disenyo? Anong ginagawa mo rito? Kakalabas lang ng nanay ko. Papasok ka na agad para agawin ang Langley Group. Director Moore, hindi yan patas. Si E. Langley mismo ang nag-atas sa akin. Napamahalaan ang linya ng alahas. Piling-pili ang iyong memorya. Isang kabit ka lang na gumamit ng pagbubuntis para umangat. Gabi-gabi, bulong ka ng matatamis kay Adrian. Akala mo talaga espesyal ka. Ang pagkamatay ni Sofia ay dahil sa sarili niyang pagkakamali.
Mas alam mo kaysa kaninuman ang madilim na ginawa niya noon. Ikaw, Ngunit ikaw, sa halip na magsalita ng padalos-dalos, dapat mong isipin ang lugar mo. Anak ka lang ng kabit na pumalit sa tunay. Anong karapatan mo? Nautusan ako. Kaysa makipag-away sa salita, mas dapat kang tumuto sa paggawa ng trabaho mo. Baka mawala ka sa pwesto nang hindi mo namamalayan. Ito ang bagong disenyo ko. Ang sentro ay makinis na may pool white pier. May asul na mga hiyas sa palibot. Parang bituing umiikot sa buwan. Sakto para sa tema ng mid-autumn sa susunod na quarter. Ang disenyong ito ay malikhain at bagay na bagay sa piyesta bilang pangunahing produkto sa susunod na quarter. Ito talaga ang pinakamainam, napakaganda, at nalulutas nito ang ating agarang problema. oo, tama ka. Manager Breton. Sumali na si Melissa sa departamento ng disenyo. Marami pa siyang hindi alam. Matagal-tagal ka na rin sa kumpanya. Siguraduhin mong gagabayan mo siya. Huwag kayong mag-alala, Director Moore, aasikasuhin ko. Melissa, Adrian. Pinahirapan ninyo ang nanay ko. Pananagutan ninyo ang ginawa ninyo. Sino ang gumalaw ng computer ko? Melissa, bago ka pa lang dito. Dapat makisama ka sa mga katrabaho mo. Baka ikaw mismo nakapag-delete ng hindi sinasadya. Sigurado ako na nasave ko ng maayos. May tiyak na gumambala dito. Pupunta ako sa headquarters para tingnan ang kikis. Ang mga ordinaryong empleyado ay walang karapatang makakuha ng footage. Nasa kanya ba? G. Sebastian, hindi po intensyon, simpleng pagkakamali lang. Simula ngayon, binabalaan ko kayong lahat. Sino man manloloko sa kanya, ay kalaban ko. Kung may mangyaring ganito na naman, hindi lang kayo tanggalin agad, kundi mawawalan kayo ng trabaho sa buong industriya. Binibini Moore, may backup po ako. Skyler. Nagising ka na? Nagpa-doktor na ako. Medyo nahihilo lang ako nitong mga nakaraang araw. Walang lakas. Sobrang pagod ka na nga sa trabaho. Bakit biglang nagsara ang pinto? Electronic door ito. Kapag nawalan ng kuryente, automatiko itong nakalock. Para bang may naninikip sa dibdib ko. Hirap akong huminga. Umaatake na naman ang claustrophobia mo. Huwag kang matakot. Nandito ako. Humimok ka ng malalim. Malalim na paghinga. Gumaan na ba ang pakiramdam mo? Noong bata pa ako, kinakantahan din ako ng nanay ko ng kantang ito. Skyler. Pasensya na. Alam kong kahit ilang beses akong humingi ng tawad, hindi mo ako patatawarin. Noong panahong iyon, kung pwede kong ipagpalit ang buhay ko kay Evelyn, hindi ako mag-aatubiling gawin yon. Kahit anong mangyari ngayon. Nais ni Evelyn na masaya ka. Tiyak na mag-aalaga tayo ng sabay sa batang at masdan siyang lumaki. Magiging napakagandang ina ka. Gaya ng pagmamahal ni Evelyn sa iyo. May pag-asa pa ba tayong mga katulad natin na maging masayang magulang? Habang nandito ako, sisiguraduhin kong ligtas kayo ng sanggol.
G. Sebastian. Ginoong Sebastian, wala ba kayong company credit card? Paano kayo napunta sa ganitong sitwasyon? Late ka ng 30 minuto sa bidding. May ipinapahiwatig ka ba? O abala lang sa pagbigay ng regalo sa kalaban? Teka, hindi ba't ito ang Snowblade series? Na itinago natin sa safe, paano ito naging eksaktong pareho? Paano ito naging magkapareho? Oo, Manager Breton, ang talas ng mata. Pero ang product launch nila ay 3 araw na ang nakalipas. Na ibig sabihin, na-leak ang ating trade secrets. 3 araw ang nakalipas, nakita sa security cam. Na may pumasok sa records room para nakawin ang designs. At ang taong ito. Teka. Gusto mong sabihin na si Melissa ito? 3 araw ang nakalipas, nag-brownout sa opisina. Naitrap kami ni Melissa sa opisina. Ako ang saksi. Mukhang may iba pang nasa likod nito. Kung brownout noong gabing iyon, saan galing ang footage na ito? Nagnakaw ka ng trade secrets. Pero nagpapanggap ka pa rin. Nasa pulis na ang iyong fingerprints bilang ebidensya. Tingnan natin kung paano mo ito ipaliliwanag mamaya. Dalhin ang magnanakaw na ito. Hindi. Nawawala na ba kayo sa katinoan? Matibay ang ebidensya ng fingerprint. Mali kayo ng inaakusahan. Miss Eleanor, pinaghihinalaan ka sa paggawa ng ebidensya at paninirang puri. Makiisa ka sa aming investigasyon. Ikaw lang ang makakapagpalit ng fingerprints. Masyado kang bobo para maging karibal ko. Parehong trick na ginamit ni Sofia sa nanay ko noong mga nakaraang taon. Nakita ko ito sa opisina ni Eleanor. May ebidensya ito sa illegal na kita ni Adrian. Ano nang ginagawa mo? Wala talaga. Ibigay mo iyan. Manganganak na ang kaibigan ko. Binili ko ito para sa kanya. Paano mo nalaman na babae? Gusto ko lang sa mga babae. Bakit mo pinapakialaman ang anak ng iba? Paano mo nakuha ang fingerprint evidence na Eleanor? Hindi ba't ikaw ang nagpadala nito sa akin? Punyeta. Pinaghirapan mo ito, Manager Breton. Mr. Langley, paano naging mahirap kung tumutulong ako sa'yo? Laging may away sina Melissa at Eleanor. Nitong pagkakataon, isinama mo si Melissa. Para manood lang ng away nila. Magaling na plano yan. Desidido si Eleanor na maghiganti para sa ina niya. Para siyang asong ulol na kumakagat sa lahat ng humahadlang. Paano kung maalis niya si Melissa? At malaman niya na ang pagkamatay ni Sofia? Ay planado mo pala. Huwag kang mag-alala. Walang maniniwalang. Ako ang nagtulak kay Sofia sa lawa. Naiintindihan ko. Pero ang ebidensyang hawak ni Sofia laban sa'yo ay nawawala na ngayon. Baka nasa kamay na ni Eleanor. Alamin mo para sa akin. Ang pagkakakulong ni Eleanor ngayon ay magbubunyag ng maraming sekreto. Magpareserba ka ng tiket papuntang Coast Switch. Kailangan kong lumabas ng bansa at magtago. Paano si Melissa? Masyado siyang matalino. Ako ang bahala sa kanya. Oo, at bantayan mo si Sebastian para sa akin. Si G. Sebastian. Sino ang nagsabi sa'yo? Na siya talaga ang binatang may-ari? Alam ko, si Manager Breton ang may sabi. Naging mga piyon na tayo sa laro ni Adria. O baka naman, may nalalaman na siyang iba. Anong problema? Masakit na naman. Siguro pagod lang ako nitong mga nakaraang araw. Dapat isipin mo ang sanggol. Manatili ka sa bahay ko. Mas madali kitang alagaan doon. Ang malnutrisyon at labis na pagod ang dahilan ng madalas mong pagkahimat, pero mayroon ka ring inuming gamot ng regular. Skyler, nainom mo na ang gamot na pampatigil sa pagsasalita. Hindi ka na muling makakapagsalita.
Ang gamot na ito ay some iron na sa iyong mga bato. Kailangan mong ma-hospital agad at maghanda para sa transplant. Kung hindi, Gaano pa ako katatagal? sa dialysis, 1 taon lang siguro. Pero dahil buntis ka na, lalo lang itong magpapasama sa'yo. Kailangan mong magdesisyon. Skyler. 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 Hindi ka man lang magpapaliwanag. Hindi mo ba napansin yun? Bakit mo pinapatay ang sanggol? Wala na ba akong karapatan na malaman ang nangyayari? Pakikipagtalik lang tayo noon. Mula pa sa simula. Alam mo yun, di ba? Skyler. May naramdaman ka ba sa akin? Ni hindi mo nga itanong kung minahal kita. Hindi ba halatang halata ang sagot? Ayoko maniwala. Sebastian. Ginamit lang kita sa paghihiganti ko. Ngayong may ebidensya na ako laban kay Adrian. Bakit ko itataguyod ang bata na dapat naman talagang mawala? Melissa. May puso ka ba talaga? Umalis ka na. Ito ang lahat ng ebidensyang aking natipon sa nagdaang mga taon laban kay Adrian. Dati ay akala ko pagkatapos ng lahat ng ito, maaari tayong magtago sa malayong lugar kasama ng anak natin. Masyado pala akong naging idealista. Paano kung ipilit ko alagaan ang sanggol na ito? Sa ngayon, operasyon sa transplant lang ang pag-asa mo. Sa huli, mismo ang tadhana ang nagsasabing labis na akong Makatwiran nga naman. Paano magkakaroon ng kinabukasan ang katulad ko? Walang pag-asang mabuhay ang sanggol na ito. Hindi. Nais kong iligtas ang sanggol na ito. Anak namin ito ni Sebastian. Binibining more. Ihanda ka agad para sa operasyong pampagpapalaglag. Pasensya na. Hindi ko alam kung magkikita pa tayo sa susunod na buhay. Alamin kung anong ginagawa ni Melissa kamakailan. Gusto kong malaman ang nangyayari sa kanya. Sige, kuha ko. Melissa, dahil may anak na tayo, sa tingin ko dapat kong ilipat na ang ilang ari-arian sa pangalan mo. Ano to? Ari-arian. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi mo alam?
Yan ang totoong pangalan ko. Ganyan ba ang ugali mo? Ang ibig mong sabihin, ibabagsak mo lahat ng masasamang asset sa pangalan at pag dumating ang pulis, ako ang magiging sakripisyo sa marumi mong kita. Kasing talino mo ang nanay mo. Gusto ko ng matatalinong babae. Pero mas gusto kong baliin ang kanilang pakpak para hindi na sila makalipad muli. Huwag mong isipin na totoo ang impormasyon kay Eleanor na nakuha mo. Ang pagtataksil sa akin ay mas masakit pa sa kamatayan. Para sa kapakanan ng sanggol, hindi ka makakalabas. Hanggang manganak ka. Ginoong Langley, hindi ko inakala na ikaw ang tip na mag-aruga ng anak ng iba. Sayang, wala na ang sanggol. Anong ibig mong sabihin? Ikaw, anong ginawa mo sa akin? Ilang taon mo akong nilason. Ngayon ikaw naman ang masaktan para maramdaman mo ang dinanas ko. Putang ina mo. Tulong. May tumulong. Hulihin niyo siya. Walang tao sa paligid. Paparating na ang mga pulis. Mga mandaraya kayo. Anak mo yon. Salamat sa ebidensya. Quits na tayo. Ikaw. Hindi ikaw si Sebastian. Sabihin mo, nasaan ang anak ko? Ninakaw mo ang yaman ng asawa mo. Pinabayaan mo sila sa Telecor. Walang awang pinabayaan ang mag-ina. Ngayon mo na naalala ang anak mo dahil hindi ka na makakaanak. Namatay si Sebastian sa pamamaril. Galit na galit sa iyo ang ina niya kaya binigay niya ang pagkatao nito para makapaghiganti ako para sa kanya. Humanda ka sa paglilitis. Hindi pwede. Ebidensya. Nasa sire ko na lahat ng ebidensya. Wala kayong ebidensya laban sa akin. Gustong gumanti ni Eleanor para sa ina niya. Parang asong ulol na kumakagat sa lahat. Kung papatayin niya si Melissa, at malaman ng totoo sa pagkamatay ni Sofia, na ikaw pala ang may kagagawan. Huminahon ka. Walang maniniwala na ako ang nagtulak kay Sofia sa lawa. Isa ka talaga, perpektong negosyante. Pero ang dugo at buhay na nasa kamay, hahatak sa'yo papuntang impyerno. Walang pag-asang makatakas. Nanay, anibersaryo ngayon ng pagkawala mo. Halos kumpleto na ang paghihiganti natin. Sabihin mo sa akin, maaari na ba akong pumunta sa iyo ngayon? Skyler. Maayos din ang lahat. Miss Moore, agarang nakahanap ka ng compatibleng bato. Swerte mo talaga. Pwede bang malaman ang pangalan ng donor? Naghiling anonymous ang donor. Pwede mo bang sabihin kung lalaki o babae? Hindi ko rin pwedeng ibunyag yun. Sinuman ka man. Salamat. Maghanda na tayo para sa operasyon. Mr. Sebastian, nalaman ko na. Pumunta si Miss Moore sa ospital noon. Na-diagnose siya ng sakit sa bato. Kailangan niya ng transplant. Hanggang ngayon, wala pa ring tagmang, angkop na donor. Kaya pala si Skyler. Kailangang ipatigil ang pagbubuntis. Anong utos ni Mr. Sebastian? Ingatan si Miss Moore at huwag mo siyang papayagang malaman. Ang pangit ng lasa nito. Kailan ba ito matatapos?
Ikaw ang ika-10,000 pasyente ng ospital. Libre lahat ng ito para sa'yo. Nasaan ang pantalo? Gumaganda na pakiramdam ko nitong mga nakaraang araw. Nakakabangon na rin ako ng kama. Saan ba tong lugar na to? Nagulat ka, di ba? Na nasa labas ako at hindi nakakulong. Aminado ako, na mas matalino ka pala. Sayang lang. Marami akong paraan, para makalaya habang nakabinbin ang kaso. Wala namang direktang ebidensya, na may kinalaman ako sa pagkamatay ni Sofia. Tumigil na rin si Eleanor sa pagsaksi. Lalo na yung kay Evelyn, hindi na malilitaw. Makinig ka. Nasa ilalim tayo ng batas ngayon. Base lahat sa ebidensya. Anong laban mo sa akin? Aalis ka na? Kaya, ano ba talaga ang gusto mo? Anong gusto ko? Nagpakasal naman tayo. Huminahon ka, hindi kita pahihirapan bago mamatay. Subok na tumakbo. Darating na ang pulis sa ilang minuto. Binabalaan kita, huwag mong palalain ang sitwasyon. Walang signal dito sa loob. Nabili ko na ang ticket ko papuntang Tailcore. Kailangan ko lang makalusot ngayong gabi. Kapag wala na ako, walang makakapigil sa akin. Pwede mo sanang pinatay na lang ako. O akala mo bang, ang pagdukot sa kin ay magpapakita ni Sebastian? Matalino ka nga, ano? Nasecure na niya lahat ng shares ng Grupo Langley. Kaya sabihin mo, sapat ba ang buhay mo para ipagpalit sa lahat ng pera ko? Sayang, mali ang kalkula mo. Ngayon, mas galit siya sa kin kaysa kanino man. Sige, maghintay na lang tayo. Heto, konting premyo para sa'yo. Narinig mo yon, maganda? Gusto ni Mr. Langley na sumuko ka sa akin. Huwag mo akong hawakan. Tigil. Umalis ka. Skyler. Halika rito. Okay lang, okay lang. Ligtas ka na ngayon. Sebastian. Bakit? Matapos ang lahat ng ginawa ko sa... Bakit ka pa rin Tagal na nating di nagkita, aking huwad na anak. Tumakas ka at nagtago. Wala ka nang babalikan, ano? May dahilan kung bakit daddy tawag mo sa akin. Kung hindi, isang daga mula sa ampunan, ay mapupunta sa Langley Group, at magiging isang gintong phoenix. Sayang nga lang. Idinonate mo ang bato mo sa babaeng yun. Kung hindi mo ginawa yun, hindi ko malalaman na hindi tayo magkadugo. Talagang baliw ka sa pag-ibig. Binigay mo sa kanya ang bato mo. At hindi pa niya alam. Hindi niya kailangang malaman. Hindi ba't ang gusto mo lang ay ang shares ng Langley? Pakawalan mo siya. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Sige. Kapag patay ka na, lahat ng shares sa Langley Group ay mapupunta sa akin. Kung hindi, maglaro tayo. 6 na chamber nito. Isang bala lang. Salaitan kayong pamapana sa sarili nyo. Kahit sino ang huling mabuhay, pakakawalan ko. Huling hirit ko na to. Pakawalan mo siya. Huwag kang magtiwala. Hindi niya tayo pababayaang umalis. Mali ka, Melissa. Wala akong pake sa buhay mo.
Ang mga taksil sa akin. Pagdurusa ang kapalit, pangako ko. Gusto kong masaksihan mong mamatay. Ang tarantadong to ng dahan-dahan. Kumilos ka. Kumilos ka. Huwag kang gagalaw. Nagbigay ka ng bato sa kanya, pero iniwan ka pa rin ng walang duda. Hindi ako humiling ng kapalit. Karapat-dapat kang mamatay. Melissa, ano pang magagawa mo ng mag-isa? Ang Adrican, nawala na ng lahat ng shares sa pamilyang Langley. Wala na siyang natira. Bibigyan ko kayo ng 1 minuto. Magdesisyon kayo kung susundin pa siya o sumama sa aming panig. Pare-pareho naman tayong nasa peligro. Hahatiin ang perang to sa lahat. Aba, ayos. Kayong, anong ginagawa nyo? Dodoblehin ko ang bayad. 10 beses pa. Putang ina mo. Magdusa ka sa impyerno. Mag-ina. Habulin sila. Opo. Iuwi na kita. Ang utang ko sa'yo ay nabayaran na. Ang utang mo sa akin, hindi mababayaran habang buhay. Huwag mong sayangin ang lakas mo. Ang buhay ko, hindi naman dapat ipagkaloob. May iniwan akong pera para sa'yo sa bangko sa Cost Switch. Ang password ay birthday mo. Magsimula kang muli. Ayaw ko ng pera. Gusto kong mabuhay ka. Salamat. Sa pagturo sa akin magmahal. Binibining more, kumpirmado na ng pulisya ang pagkamatay ni Adrian. Ayon sa share transfer agreement ni G. Sebastian, nasa iyo na ang sangkawan na shares ng Langley Group. Sa wakas, tapos na rin ang lahat. Nakabalik ka na. Ang haba ng araw mo. Binibini more. Hindi mo alam ang gulo sa opisina. Ano nang amoy yon? Nasunog ang kinain naming luto. Mag-order na lang kaya tayo. Sige, payag ako. O sige Gabriel, kailan ka babalik sa trabaho? Nag-i-enjoy ka ba sa pagpapanggap na patay ka? Kung hindi ako nagpanggap na, paano kita mapapamana sa family business at aalagaan mo ako? Alam mo, kapag binabanggit mo to, naiinis ako. Noon, akala ko talaga. Sige na, sige na. Ayos naman ako, di ba? Seryoso ka? Tingnan ko nga sa sarili ko. Kahit kailan mo gusto.